Paano ba? Paano makipaghiwalay sa taong mahal mo? Shoutout to Birdlin Barce, Edith Ligayo Maniago, Susana Alhambra, and Chikay. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below, and follow our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel. Let's start the video. Tip number 1. Maghanap ng isang lehitimong dahilan upang wakasan ito. Kailangan mo ng matibay na dahilan upang makipaghiwalay. Kahit na nagbago ang iyong damdamin at wala naman siyang ginawa na mali. Kapag nasa isang relasyon ka, dapat ka rin kasing magpaliwanag. Hindi ba't gusto mo na rin ng kahit isang dahilan kung merong nakikipaghiwalay sa'yo? Maaari ka makipag-break sa iyong partner sa kadahilanang hindi ka na niya nirerespeto. Maaaring hindi ka na niya tinatrato ng maayos kagaya ng dati, kaya gusto mo nang kumalas sa inyong relasyon. Maaari mo ring aminin sa kanya ang katotohanan na medyo nagkakalayo na ang loob ninyong dalawa, masyado kayong busy para sa isa't isa, o hindi ka sigurado na siya ang the one mo, kaya kailangan mo ng time apart from him or her. Ang importante ay meron kang kadahilanan kapag nagtanong siya kung bakit mo gustong makipaghiwalay o mag-cool off. Tip number 1, maghanap ng isang lehitimong dahilan upang tapusin ang relasyon ninyo. Huwag naman yung aaway-awayin niyo siya para lang siya ang makipag-break sa inyo. Tip number 2, maghanap ng isang tahimik, liblib na lugar. Ang pagtatapos ng isang relasyon sa tao ay maaaring maging napakahirap. Ngunit ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa mong nararapat para sa kanya. Kung gagawin mo man ito, huwag mong gawing yung pakikipaghiwalay sa public na place o di kaya sa lugar kung saan maraming makakakita sa inyo, posibleng machismis pa siya. Maaari mo itong gawin kahit saan, sa isang silid, isang park, sa hardin ng paaralan, sa loob ng kotse, kung saan tingin mo ay hanggat wala gaanong kaguluhan habang naikipag-usap ka sa kanya. Huwag tapusin ang inyong relasyon sa pamamagitan ng text, email o tawag. Subukan na hindi matapos lamang ito sa telepono. Ang ganitong mga pagpipilian ay nag-iiwan ng masamang impresyon sa iyo, lalong-lalo na kung matagal na ang relasyon ninyo ng taong to. Pagbibigay ng respeto na gawin mo ito sa personal, nang sa gayon ay hindi naman niya feel na baliwala lang ang naging relasyon ninyo sa iyo. Tip number 2, maghanap ng isang tahimik, liblib at pribadong lugar. Tip number 3, dumiretso sa punto. Hindi ka na dapat magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ng diretsahan ang pakay mo. Huwag mo na siyang dahan-dahanin dahil kahit ano paman ang kahinatnan nito, masakit pa rin ang magiging resulta. Maging totoo ka sa sarili mo at sa kanya. Huwag mong ipagkait sa inyong dalawa ang karapatang malaman ang totoo sa lalong madaling panahon. Mas maaga, mas maganda. Mas naagapan, mas naiiwasan ng malawakang sakit. Kung kunyari na nagiging mabait ka pa sa kanya, hindi mo na lang sabihin yung totoong rason. Kunyari na in love ka sa iba, pagkatapos yung makipaghiwalay sa kanya at nakita niya sa social media niyo na may kasama ka ng iba, mas masasaktan pa siya. Mas mabuti parang band-aid. Isahan na lang yung sakit, gawin mo na lang matindi, 'di ba? Para at the very least, pagkatapos ng hiwalayan ninyo, posible na siyang maka-move on kasi nasaktan na rin siya ng todo doon sa inyong paghihiwalay. Pero syempre, maging marespeto pa rin. Tip number 3, dumiretso sa punto at huwag mangangako ng hindi mo kayang panindigan. Tip number 4, bigyan siya ng isang matapat na paliwanag. Minahal mo ang isang tao at naging totoo ka sa mga panahon ng pagmamahal na yon. Kaya naman, hanggang sa bago kayo tuluyang maghiwalay, ibigay mo sa kanya ang nararapat at karapatang malaman ang katotohanan. Sabihin ang totoo. Iulat ang mga dahilan kung bakit ka naubos at tuluyang sumuko na. Ipaliwanag mo sa kanya kung bakit ka bumitaw. Bigyan ng isang buong paliwanag. Ngunit tandaan, huwag ituro ang bawat bahagi ng relasyon na hindi maganda. Maaari itong magawa mong
mapataob at nagtatanggol. Ang mahirap kasi yung feeling niya ay sinisisi mo pa siya, masakit na nga yung ginagawa mo sa kanya. So as much as possible, sabihin mo yung mga naging problema niyo sa inyong relasyon, pero maging balanse sa pagtrato nito at maging firm ka din. Kapag sinabi niya, hindi ba natin to pwedeng ayusin? Kung sigurado kang hindi mo na pwedeng maayos, maaari mo sabihin sa kanya, sinubukan na natin at sinubukan ko na rin. Hindi ko na talaga kaya. Tip number 4, bigyan siya ng isang matapat na paliwanag. Before we continue with tip numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5, maging responsable sa iyong mga pagkakamali. Kung niloko ka ng iyong kasintahan na manipulahin ka o hindi ka ginagalang, maaaring walang anuman sa iyo na humingi ng tawad o konsyensya. Tandaan na ang isang relasyon ay isang two-way na kalye. Ang kanyang mga kilos ay umaapekto sa iyo, na nangangahulugang maaari kang magkaroon ng ilang responsibilidad sa kung ano ang pagkakamali. Kung may kipaghiwalay ka, aminin mo rin na may mali ka, hindi lang yung puro siyang may problema. Hindi naman kabawasan ng pagkatao mo ang pag-amin mo ng iyong mga kamalian. Kung minsan, dito ka pa natututo. Ito ay kung kunyari hindi naman nagloko ang partner mo. Wala naman siyang malaking kasalanan sa'yo, nawalan ka na lang talaga ng pagmamahal. Maaari mo ring sabihin sa kanya na para sa ikabubuti niya rin yung paghihiwalay ninyong dalawa. Dahil the sooner na maghiwalay kayo, the sooner na malalaman niya o makikilala niya ang the one talaga para sa kanya. Tip number 5, maging responsable sa iyong mga pagkakamali. Huwag lang ibuntong lahat ng sisi sa iyong partner. Tip number 6, panatilihing kalmado. Ang pag-uusap ng breakup ay maaaring magresulta sa hindi magandang pangyayari. Maaaring tumaas at magkamali sa iba't ibang paraan. Ang lihim upang manatiling kalmado at ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng ibang tao ay huwag subukang manalo sa argumento o breakup ninyong dalawa. Tandaan na minahal mo rin ang isang tao na ito. Hindi kailangan na you make him or her feel bad para sa pag-alis mo. Maging kalmado at mapagkumbaba. Hanggang sa huling sandali na magkarelasyon kayo, isipin mo na lang na siya pa rin naman ang dati mong minahal. May amor ka pa rin naman at malasakit sa kanya kahit papaano. Tip number 6, panatilihing kalmado. Tip number 7, makipag-usap sa kanya, ngunit panatilihing maikli ang pag-uusap. Hindi mo dapat pang pahabain ang isang usapang tatapusin mo rin naman. Hanggat maaari kapag may kipag-break ka ay makipag-usap ka, ngunit sa paraang maikli lang. Mas mainam din naman kung may mga katanungan siya na sagutin mo ito, pero mararamdaman mo rin naman ang punto na maski anong sagot ang ibigay mo ay hindi naman ito katanggap-tanggap sa kanya. Kailangan tanggapin mo na masasaktan mo talaga siya at hindi siya masasatisfy maski anuman ang sabihin mo. Maaaring meron siya mga tanong ngunit sagutin mo lang ito. Huwag mong habaan ang iyong paliwanag. Maaaring magkaroon siya ng isa pang bersyon ng kwento na nais niyang sabihin ngunit pakinggan mo. Pagbigyan mo siya dahil huli naman na magbigayan na kayong dalawa. Huwag nang patagalin ang isang bagay na napagdesisyonan ng tapusin sa umpisa pa lamang. Tip number 7, makipag-usap sa kanya ngunit panatiling maikli ang pag-uusap. And tip number 8, huwag gamitin ang iyong mga kaibigan o ang kanyang mga kaibigan upang maghiwalay. Labas ang ibang tao sa inyong relasyon. Ang inyong pag-iibigan ay binubuo lamang ng inyong pagmamahalan. Hindi magandang dahilan ang kaibigan upang makipaghiwalay ka sa iyong partner. Hanggat may iiwasan, huwag mong gawing dahilan ang rason na ito upang makawala ka sa kanya. Dahil hindi naman dapat nadadamay ang ibang tao sa problema ninyong dalawa. Hindi sila saklaw ng inyong relasyon. Huwag din pilitin ang mga kaibigan nyo to take sides. Yung tipong i-unfriend din siya unless sobrang laki ng kasalanan niya sa'yo. Huwag nang mandamay ng ibang tao. Tandaan,
mahirap din ito para sa kanila, lalo na kung kaibigan nila kayong dalawa. Tip number 8, huwag gamitin ang iyong mga kaibigan o ang kanyang mga kaibigan upang maghiwalay. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos, and like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.